Libo Numancia Bridge last January 27, 2025, no? So, nagkaroon tayo ng update, nagkaroon tayo ng person of interest during our course of investigation. Inabol kasi natin yung motorsiklo from sa tulay, no? Yun ang galing sa crossing Buswang before the incident sa tulay, and after that, nagdiretso muna siya sa Makato. At 5 a.m. in the morning, nahabol pa rin natin siya through the CCTV footages na come up natin. Pumasok siya doon sa Provincial Engineering Office. So, dalawang persons lang naman ang pwede nating puntahan doon. Either yung tao ko at saka yung iba na person of interest. So, noong January 28, pinatawag natin lahat ng complainant and the victims. Sinama natin yung ating picture ng ating person of interest doon sa Rogues Gallery kasama yung ibang mga suspects, previous suspects. To say, hindi nila naituro yung ating person of interest, kaya wala tayong arrest na mangyayari. Kasi kailangan bago ka mag-arrest ng tao, kailangan meron kang at least personal knowledge na siya yung tao talaga na nagpapatok. And then, noong January 29, kahapon, nag-resurface dito sa police station natin yung ating person of interest. And he manifested that he is the one involved in the shooting incident at the Kalibo Numancia Bridge. So binlater natin yon. Sad to say again, hindi na tayo makapag-apik ng arrest sa kanya dahil natapos na yung 36 hours reglementary period. And yung at pursuit operation is already in effect that time. So binlater natin yung manifestation niya. And sinabihan namin na umuwi muna. And we are completing our documents to file a regular filing to him. Sir, yung background po nitong sir, person na to, sir, pwede pong malaman? Anong background, sir, ng person of interest natin kung ano, sir? Ano yung trabaho, may mga sir? cases siya or ano yung trabaho niya, sir? He is from law enforcement. Okay. Yung na-mention mo kanina na tao mo, Oo. ito yan siya assign? Hindi ko sa tao. Okay. So police siya, sir, confirm na police ang gumawa nitong Yes, pamamalit. he is a police officer. Oo. Can we know kung saan siya assigned, sir? He is assigned in Aklan Provincial Office. Sir, ano sir yung mga justification niya, sir? Bakit niya nagawa? Yun sir. Based on him, during that time, he is traveling from work going to his house. And then, nakita niya daw yung apat na to, na mga biktima, nag-commotion. Puminto siya dun sa gitna. Okay. Nandun yung dalawa sa gilid, and tumawid yung dalawa dito sa gitna mismo. Dito sa left side. Pagtawid, siyempre, na-threaten siya. Na-threaten yung ating suspect. Bumunod siya ng barel. And to keep his distance, nagpaputok siya. Lower sa kaya lang natamaan yung dalawang biktima sa paa. Sir, dun sa mga descriptions nung mga victim, ano naman siya, tugma naman doon sa mga descriptions? Yes, oo. Tsaka tinanong din natin na yung ating person of interest kung yung motorcycle ba yan ang service, yung jacket ba yan yung ginagamit, yung damit yun, at saka yung helmet. The same person. Sinabi niyo po, sir, na pumunta siya dito kasi di ba Yes, oo. anong Nakakita reason dito. niya? Bakit surrender, pumunta, Ang lahat naman ng pangyayari, siya naman ang tinuturo, kaya nag-surface na siya. Dahil sa Bakit parang backtracking. medyo matagal pa, sir, before siya nag-surface? Ano yung reason niya po? Hindi ko na natanong. Nasa kanya na yun. Nakunan po ba ng CCTV yung insidente? Tumutugma doon sa sinasabi niya. Na may commotion, sir? Tumutugma. Meron tayong video footages na galing sa MDR Kalibo. Yung ginamit niya, sir, na firearm, yun ba yung service firearm niya, sir? Sa ngayon, di pa natin masasabi kasi
hindi pa lumalabas yung ating ballistic report Okay. before the cross-matching of his firearms. Yung kanyang firearms naman ay na-surrender na rin naman sa supply. Sir, Officer po ba ito? Officer ng police? No. PCO. Yes, sir. Sir, karagdagang katarungan po. Pagdating naman po sa background ng apat, sir, ano po yung background dito sa police station, sir? Kung may mga records po ba kayo sa mga victims, sir? Yun sa mga victim naman, after the incident happened, nagpakanda kagad ako ng background check sa kanila. Okay. So they were clear. Mhm. Ano yung mangyayari ngayon, sir? Sa police. On the criminal aspect, Opo. kasi after na nag-resurface yung ating suspect, mga 5 p.m., nag-resurface din yung mga biktima. So, nag-submit sila ng kanilang affidavit of non-interest to file a case. Okay, So, sige. Ano to, nagsettle? hindi natin masabi, pero yun kasi ang dala nila na pirmado ng ating mga abogado sa labas. Okay. Hindi sila So, wala na silang interest na mag-file ng criminal charges doon sa suspect natin, pero gagawa ng paraan ng PNP kasi you will face administrative liability. I Sa see. Villas naman, sir, may motopropyo, sir. Yes, they will conduct a parallel investigation to this. Sir, yung isang victim na balitaan po namin, confirmation lang po, parang na-hospital yung isa. Oh, yes, kasi dinala rin namin yung affidavit of non-interest doon sa hospital at pinakonfirm namin na pumirma siya doon. Sa kanya naman daw pirma yun. So, na-confine. Naka-confine ngayon. So may paraffin test pa dun, sir, sa police level, sir? Aside from the ballistic itself na sa baril niya. Pwede naman siyang requestan ng paraffin test, kaya lang pwede rin siya tumanggit. Okay. Hindi natin siya mapipilit. Kumbinsido tayo, sir, sa statement ng ating tropa. Kung i-base natin dun sa mga previous na statement ng mga victim na pinintuan lang, tutulungan siya na something like that, no? And Mm. then yung statement niya kahapon It's na different. is different. Kaya may kanya-kanya kasi tayong statement, may kanya-kanya tayong version. No? Yun ang version niya at version ng mga biktima. Oo, tapos hindi niya kaya na-justify, sir, or maybe hindi mo rin natanong na wala siyang choice niya at that time, baka naman totoo yung allegations niya na umaandar pa yung motor, di ba? Hindi natin din masabi kasi baka itong suspect natin is threatened already Okay. before any incident in the future happen. So parang self-defense lang. Titignan din natin kung papasok yun. Sir, sa detalye naman, sir, ng pag-akos ng ating respondent sa mga victims, sir, napakilala po ba siya na police? Based on his version, sinabi naman niya na pulis siya. Pero Tumuloy pa rin daw, lumapit pa rin. base sa kanya. Okay. Pero may attempt, sir, sa part ng mga victim na parang i-attack yung police or na i-ano siya, sir? Based on him, but based on the victims, walang ganun. Ang sinasabi ng victim is tumulong dahil nasiraan. Pero may Sinasabi naman niya. CCTV sa ano, sir, na nakita tayo kung ano Kahit nangyari talaga. i-zoom kasi natin yun, malayo na yung CCTV. Kasi Numancia area na, nagkataon lang na yung CCTV ng Numancia nasira din. Kaya hindi tayo makakuha ng footage doon. Naka-face mask ba at the time yung police natin? Naka-face mask, naka-helmet, Jacket, sir. naka-jacket. Pero sa investigation natin, sir, hindi ito plinano, sir? O doon lang talaga nangyari? Doon lang talaga nangyari. So parang isolated case. Isolated case and I think this suspect is already threatened. Walang Anong previous status ng encounter, police, sir? On duty siya pa. The provincial director, Police Colonel Ramos, will siya sa office. Restricted. Walang previous na sir, encounter itong both parties natin, sir? Wala. Pagdating naman, sir, sa background ng sir, ng respondent, bilang sa police, sir, may mga previous records ba? Wala din. Wala. May, andito sir yung taga-ako ng PPO natin, pwede ba natin yung silang kay Ma'am Ayan, ma'am? Sir, we would like also to know Kung ano yung status. Ma'am Ayon, no, mawang bagay pa lang kami, ma'am. Ano yung purpose explainance na iya sa press con mapakaroon? Ako na siguro matao pangutan nga una, ano reaction karon ang PPO tabang sa tabo nga ma'am? Una-una sir no, good afternoon katon tanan. Salamat gid sa inyo nga pagtao 8 oras sa aton nga naman siya PNP nga mabatian do update it aton nga nga natabo. So kami abi sa PIO, especially kung iya malang sa mga magapit naton nga area, isambato sa responsibilidad namon is mag-assist sa aton nga mga stations naton, especially kung may mga press con nga mga kaparihas kara. So technically ro presence namon is to assist
Kasi bukod niya man itaya, may mga dati kun man nga mga presscon, nga ro aton nga PIO, before pa ako nagpupo as PIO, ay ga-assist sa aton nga mga stations. Pero as to the direct, abi man nga information, ginaatugyan gid namon karon do sa mga stations naton para hindi kun baga magpaliko-liko kasi sandamat aman do conduct investigation para first hand information man do maita opinion. May message directly si PD. PD naton nga ginpadaya katon. Yes sir, daya bingara syempre una-una hay doy nga ni member of Philippine National Police, iya sa Aklan Police Provincial Office do aton nga suspitsado. So gusto lang ipaabot it aton nga Provincial Director no nga wati pa kundi si Police Colonel Arnel Enrico Ramos. Syempre daya aton pwedeng mag-create daya nga rait kakugmat, di ba, or alarma sa aton nga mga pumuhuyo. Pero raya abi nga rahay, gusto lang namon nga ipaabot kinyo nga raya natabo, wa naton ginatolerar. Do any nga ginaobra nga bukod it manami abi atong membro kapulisan. So do yun nga do tawag gusto namong tawag emphasis no nga do yun nga nahambal kay ina ni Sir Espino nga nag-execute abit affidavit of non-interest do aton nga mga biktima. Do yun criminal case kat aro yun nga ron. Pero kamo nabi sa PNP, automatic aron do admin case. So, halimbawa pas karon wala nato na i-file do na file do aton nga admin criminal case pero ginapahisayod naton sa atong mga pumuuyo nga ro PNP wa ga tolerate ag automatic ta karon do admin case. So do yun do kumbaga hindi magkabagakar atong pumuuyo base hambawon baga nanda nga uwa at justisya automatic do aton kasi do yun abing criminal case beyond our control mas kapin ay nag-execute it affidavit of non-interest do aton nga mga biktima. Pero ginauman-uman kita namon ipasalig inyo nga automatic do aton nga admin case na mention yun man kay ina sa PIAS naton automatic aron may ana ron nga sagabton nga administrative case sa aton nga Philippine National Police nga organization. Pagmatik karon ma'am butang bagon para sa benepisyo ng mga ordinaryo naton ng mga nagpamatik para clarification masibak mo sa pwesto or pilang May suspension. Okay, so daya abi nga no, the same man sa aton nga criminal case, may due process man kita nga ginasunod. So, syempre tawan man doon mo tsansa nga magpamatian do ana nga side man na. Pero ginataon naton do assurance sa atong pamahuyo nga wa tara gina hindi ra pagtapan-tapanon, hindi pag-tolerate. Kasi kita sa PNP no, wa kita naila mas kapin sa pamunuan it aton nga provincial director, wa kita naila nga may isang batong pulis nga imo rumaga taot epekto nga bukod pa nami sa kabilugan nga organisasyon naton. Kaya raya nga rahay tawan mi daya nga natutukan do daya nga natutukan do daya nga insidente nga natabo. Actually ro aton mismo nga provincial director no, the following day mismo nag-agto ron niya sa Numancia, nag-agto man sa Kalibo kasi para tutukan kita kasi syempre observe naton ganban abi So do yun para sa bato ron the mere fact nga shooting imaw kay atong gidagirong ginatutukan ag do yun gusto kita nga ipaabot it atong provincial director nga ginauman-uman kita naton no ginataon naton do assurance sa aton nga mga pumuhuyo nga despite uwa ra imaw criminal case automatic do administrative case na nga pagato bangon pero para man kana bukod man it basta-basta yang man do atong mga pamunuan nga magpatawang man kung ano nga desisyon or penalidad ka na, kundi imbestigahan man kung may kamatuuran daan nga itong aligasyon manana. So do yun da aton nga sa side it aton nga provincial office naton. Pwede mas walang pala ng rango po? PCMS. Police Chief Master Sergeant. Mabuhay mo sa servisyo. Oo sir, kasi saan nga rangko ngaron. Siguro hay, do yun sir daan nga kwan. Kasi tanawon man dahil, pamatian mo doon, tanawon, ibisigahan man doon gihapon, aton man nga pamunuan, kung bagaraan ng aligasyon nga tayo may kamatuuran o uwa. Pero nung ginapasigurado naton karon, hindi ron pag-itolerate it atong mga kapulisan, it atong pamunuan, dubukon it ba namin nga ginaobra it, pilang batong mga miyembro. Pero, in fairness man ka na, para bukon man it unfair ka na, tawan gihapon ni Moron Chansa kung ano gidapod, due process. Both sa criminal abiag sa administrative, go-observe kita due process nato na ginatawag. Aklanon di ba ma'am? Kasi kung taga-ibad ang buhay. Taga-iyaman. Taga-iya man doon imaw no, pero doon nga ni taga-iya man imaw bukon imo taga-iya basta mas kapin ay miyembro imo kapulisan, mas kapin nga tutukan kita ron imaw it atong pamunuan para
hindi ko masundan or para matawan man kagaigo nga ito pamo do dayang arangan natako. Magbuwas ma'am sa administrative, how about sa gun ban ma'am? Sa ato na binosagan ban do sa ngalan nga pulis imaw hay gibahan na biron sa mga hatawan at certificate of authority. Okay. It ato nga kung ho exempted imaw. So duin pagitutan awon kung do proseso it anang paggamit it anang baril hay kung nga nagakaangay ang nakakabagay bilang isang kapulis. So do yun. Ano pangalan ma'am i-suspect? Sir, may ato na sir nung media policy kita nga gina-observe nga bisan victim nga ni ay hindi kita kami ka-divulge it anong information. Doon malanga atong sugundanan kay hindi man kami kataw pero ginawa namon ginatago nga pulis do dayang nga suspitsado naton. Sir, si Espino, nalikya ko sila. Yes, sir. Naka-admit siya, sir, yung tropa natin na naka-inom siguro siya, something like that, para maklaro. Nung tinanong ko siya, hindi. Pero itong mga biktima natin, ang mga nakainom, Yan ang klaro. yun ang klaro. Sir, may justification po ba ba't natagalan siya na, ano, kung natagalan siyang mag-present sa police station? Kasi considering nag-discharge siya ng firearm niya. Technically, or Hindi ko na kasi natanong, pero kung during that time na nag-ano siya dito, maka-affect tayo ng arrest sa kanya and ma-inquest siya. So, pulis siya, may idea siya kung paano Lusutan. makalikaw. Sa part ng investigation ninyo, kailan po lumabas na ito nga yung suspect natin? Second day, Hindi. ano na namin siya, person of interest. In the morning of 5 a.m. in the morning. After based sa mga CCTV. Kaya lang, wala naman kasi tayong personal knowledge na i-effect yung arrest sa kanya dahil wala naman tayo doon sa area during the time ng incident. Pero kung merong isa doon sa 4 na biktima ang makapagturo, kahit isa lang na siya ang pwede na natin ma-effect yung arrest. Na hindi pa natatapos yung 36 hours sa reglementary period. So, ano yung treatment natin, sir, sa kaso na to? Solved na ba? It is cleared only. Cleared lang. Cleared lang, hindi siya solved sa Alright. Sa akin niyo po. Ito ang kapulisan ng Numancia hindi po nagpapabaya. And during that time, the incident, saktong-sakto yung patrol natin na papunta sa tulay. Kaya yung mga biktima natin nadala kagad sa ospital. Siyempre unahin natin lahat muna na may mga sugat bago natin balikan yung crime scene para umpisahan natin yung investigation. Kasi kailangan natin masave yung mga buhay nila muna. So, this is an isolated incident dito sa Numancia kasi naglilibot yung ating patrol from 12 to 3 in the morning. Yun ang pinakikot namin. Lahat ng mga gumagalaw, sinisita. So, talagang malalaman natin kung anong ginatuyo nanda. Kung bukod sa taga Numancia, man iyasanda sa makarong piso oras ng gabi. Sir, what about sa okay lang yung sa status ng sinurrender na alleged dried marijuana date? Kumusta yung... Kanina, dumating dito ng kapitan ng Albasan. Nag-surrender siya ng siguro more or less 1 gram ng dried marijuana. So, kinontak natin yung PIDEA kung anong gagawin. Dadalhin ito sa Soco, Roa City para i-turn over. Kaya lang wala naman tayo mapapailan ng kaso. Pero within 24 hours, kailangan may surrender doon for checking kung totoong dried marijuana yun. Saan daw yun sir na-recover sir? Sa Albasan, sa may hindi na yung saktong location pero sa waiting shed. Nakita lang sir. Yes, Outpost po. outpost. Yung barangay Albasan, hindi pa siya drug cleared sir na barangay? Yes, hindi ba? Thank you, Sir, Thank you thank you, very sir. much. Wa man to ginaya. Wa man to ginaya. One day ni sir. Hindi naman sila sa check. Yes, sir, surrender.